Mga ka-Erts, tingnan nyo pa lang itong thumbnail, ramdam mo na agad yung init ng intriga at kilig na may halong duda. Unang-una, yung salitang, hala anong nangyari, grabe, panghatak agad ng atensyon. Para bang may malaking pasabog na nangyari sa likod ng camera. Hindi ka pwedeng hindi mapatanong, may problema ba? May revelasyon ba? O may biglaang twist sa kwento nina Edo at VNC? Ngayon, himayin natin. Sa kaliwa, makikita natin si Edo, simple lang ang aura pero may dating na parang seryoso at may iniisip. Hindi siya yung tipong sobrang expressive dito, pero yun nga ang nagdadagdag ng intriga. Kasi kapag tahimik ang isang tao sa thumbnail, ibig sabihin may lalim, may tinatago, o may pinagdadaanan. Sa gitna naman, napakalakas ng simbolismo, yung couple na parang ikakasal. Hindi man sila mismong Edo at VNC, pero malinaw ang mensahe, kasal ang usapan dito. At hindi lang basta kasal, parang seryoso, emotional, at may bigat. Parang sinasabi ng thumbnail, ito na ba talaga? Ito na ba ang next level ng relasyon? Tapos sa kanan, si VNC. Grabe yung expression, hindi siya nakangiti, hindi rin galit, pero may kakaibang lungkot o pag-iisip. Parang may pinuproblema. At yung arrow na nakaturo sa kanya. Ay nako, malinaw na malinaw, siya ang sentro ng usapan. Siya ang susi kung bakit may, anong nangyari. At eto pa, yung text sa baba. May bali-ibalita Edo ikakasal, sa babae na mahal niya. Totoo ba ito? Dito na papasok ang matinding intriga. Kasi hindi pa kumpirmado, bali-balita pa lang. Ibig sabihin, may possibility na chismis, o baka naman totoo pero hindi pa inaamin. Mga ka-Erts, ganito ang dating sa akin ng thumbnail na ito. Isang relasyon na nasa critical point, either aakyat sa next level, kasal, o may malaking pagsubok na haharapin bago makarating doon. Kaya ang tanong, si VNC ba talaga ang tinutukoy na babaeng mahal niya? O may ibang twist na hindi pa natin alam? At bakit parang may halong lungkot ang vibe kung kasal naman ang usapan? Dito na nagsisimula ang kwento natin, at kung ganito pa lang ang thumbnail, sigurado ako, mas matindi pa ang laman ng video. Abangan nyo, mga ka-Erts, kasi sa susunod na segment, sisilipan natin kung saan nagsimula ang balitang ito, at kung may basehan ba talaga o baka isa lang itong malaking misunderstanding. Ngayon mga ka-Erts, balikan natin, saan nga ba nagsimula ang balitang ito? Kasi hindi naman basta-basta lalabas ang ganitong klaseng intriga kung walang pinanggalingan. At dito napapasok ang mas malalim na usapan. Ayon sa mga napapansin ng mga fans at netizens, may mga recent moments sina Edo at VNC na medyo kakaiba kumpara dati. Dati kasi, kita mo talaga yung natural nilang closeness, yung tipong hindi pilit, hindi scripted. Pero nitong mga huling araw, may mga napansin ang iba, parang may distansya, parang may iniingat, o baka naman may tinatago. At alam nyo naman sa mundo ng social media, isang maliit na pagbabago, pwedeng gawing malaking issue. Isang tingin lang na hindi nagtagal, isang ngiti na kulang, boom. May kwento na agad ang mga tao. Pero eto pa ang mas nakakapagpainit ng intriga, may mga kumakalat na usap-usapan na si Edo daw ay may pinaghahandaang malaking desisyon sa buhay. At isa na nga doon ang posibilidad ng kasal. Pero ang tanong, si VNC ba talaga ang kasama sa plano na yun? O baka may ibang direksyon na tinatahak si Edo na hindi natin inaasahan? Kasi kung mapapansin nyo, yung expression ni VNC sa thumbnail, hindi siya yung typical na, excited bride-to-be. Mas mukha siyang nag-iisip, nagdadalawang isip, o baka nasasaktan. At dyan pumapasok ang duda ng fans, bakit ganun ang aura niya kung magandang balita naman ng kasal? At eto pa, mga ka-Erts, may mga haka-haka na baka ang balitang ito ay hindi pa alam ni VNC ng buo, o kung alam man niya, baka hindi pa siya sigurado kung ano ang mararamdaman niya. Kasi minsan, kahit mahal mo ang isang tao, kapag dumating ang seryosong usapan tulad ng kasal, doon lumalabas ang mga tanong, takot, at alinlangan. Kaya ngayon, mas lalong umiinit ang usapan. Totoo bang may plano si Edo? May basbas na ba ito ng puso ni VNC? O ito ba ay isang balitang napaaga lang, na hindi pa dapat lumabas? Mga ka-Erts, dito na nagiging mas komplikado ang kwento. Hindi na lang ito simpleng kilig, may halong emosyon, duda, at posibleng pagsubok sa relasyon. Sa susunod na segment, aalamin natin kung may mga ebidensya ba o senyales na magpapatunay kung totoo nga ang balita, o kung ito ay isa lamang sa pinakamalaking intriga na kumalat sa kanila. Mga ka-Erts, eto na, ebidensya time.
Kasi hindi pwedeng puro haka-haka lang, kailangan natin tingnan kung may mga senyales ba talaga na susuporta sa kumakalat na balita. Unang napansin ng mga fans, yung biglang pagbabago sa interactions nina Edo at Viancy. Dati, effortless ang kulitan, may natural na lambingan, at ramdam mo yung comfort nila sa isa't isa. Pero ngayon, may mga pagkakataon na parang may gap, parang may iniingatan silang emosyon. At para sa mga solid supporters, hindi yan basta coincidence. Pangalawa, may mga clips at larawan na kumakalat kung saan si Edo ay mas tahimik at reserved kaysa dati. Hindi siya yung usual na energetic at open. At alam nyo naman, kapag ang isang tao ay biglang nagbago ng kilos, madalas may malalim na dahilan. Pwedeng may iniisip, pwedeng may binabalak, o pwedeng may pinagdadaanan. Ngayon, eto ang mas lalong nagpainit ng usapan, may mga netizens na nagsasabing may mga pa-hint o subtle clue si Edo tungkol sa next chapter ng buhay niya. Hindi man direkta ang salita, pero yung dating parang may paparating na malaking announcement. At doon na nag-connect ang mga tao, kasal na ba to? Pero teka lang, hindi rin nagpapahuli ang kampo ni Viancy. Kasi may mga pagkakataon din na makikita mo siyang parang lost in thought, hindi ganon ka-lively tulad ng dati. At dito na nagsimula ang ibang theory, baka daw hindi pa siya fully ready, o baka may bagay siyang nalaman na hindi pa niya matanggap ng buo. At syempre, hindi mawawala ang classic na ginagawa ng netizens, pagdudugtong-dugtong ng lahat ng detalye. Isang post dito, isang tingin doon, isang video clip, tapos bubuo sila ng sariling kwento. Minsan tama, minsan sablay. Kaya ngayon, dalawang side ang lumalabas. May mga naniniwala na totoo ang balita, dahil sa dami ng senyales na nakikita. At may mga nagsasabi na baka overanalyze lang ito, at wala talagang konkretong basehan. Pero ang pinaka-importante tanong, mga ka-Erts, kung totoo man, bakit parang hindi pa malinaw ang emosyon ni Viancy? At kung hindi naman, bakit ang daming napapansin na pagbabago? Dito na nagiging mas intense ang sitwasyon. Kasi hindi lang ito tungkol sa kung totoo o hindi, ito ay tungkol sa kung ano talaga ang nararamdaman nila sa likod ng camera. Sa susunod na segment, papasukin na natin ang mas sensitibong parte, ang posibleng reaksyon ng fans at kung paano nito naapektuhan ang dalawa, lalo na si Viancy na nasa spotlight ngayon. Mga ka-Erts, dito na tayo sa pinakamaingay na bahagi, ang reaksyon ng fans. Kasi aminin natin, kahit gaano pa ka-private ang isang relasyon, kapag nasa public eye ka, hindi maiiwasan ang opinyon ng lahat. Paglabas pa lang ng ganitong klaseng balita, hati agad ang fandom. May mga super kinilig, yung tipong, sa wakas. Next level na. Para sa kanila, kung si Viancy ang babaeng mahal ni Edo, bakit hindi? Suportado nila hanggang dulo. Nakikita nila yung potential, yung journey, at gusto nilang magkaroon ng happy ending ang dalawa. Pero hindi rin nawawala ang kabilang side, yung nag-aalala at nagdududa. May mga nagsasabi, parang ang bilis naman. O kaya, sigurado na ba sila? At yung iba, mas diretso pa, ready na ba si Viancy sa ganito kabigat na commitment? At dito na pumapasok ang pressure. Kasi habang lumalaki ang usapan, mas lalong napupunta sa spotlight si Viancy. Lahat ng kilos niya, binibigyan ng kahulugan. Kapag hindi siya ngumiti, issue. Kapag tahimik siya, issue pa rin. Parang kahit anong gawin niya, may masasabi ang tao. Isipin niyo yun mga ka-Erts, kung kayo nasa posisyon niya, kakayanin niyo ba yung ganong klaseng pressure? Yung tipong hindi pa malinaw sa sarili mo ang lahat, pero ang mundo sa paligid mo, parang may desisyon na agad para sa'yo. At si Edo naman, kahit hindi siya ganun kaingay, ramdam mo na may bigat din sa side niya. Kasi bilang lalaki sa sitwasyon, may expectation, siya ang dapat malinaw, siya ang dapat mag-lead. Pero paano kung siya mismo, pinoproseso pa ang lahat? Kaya ngayon, hindi lang ito simpleng kilig issue. Isa na itong emotional battle sa pagitan ng personal na nararamdaman nila, at ng expectations ng publiko. At ang mas lalong nagpapainit, habang walang malinaw na sagot mula sa kanila, lalo lang lumalakas ang boses ng fans. Iba't ibang theory, iba't ibang interpretasyon, hanggang sa halos hindi mo na malaman kung alin ang totoo at alin ang gawa-gawa lang. Pero eto ang tanong, mga ka-Erts. Hanggang saan ang limit ng pakikialam ng fans? At kailan dapat hayaan na lang natin silang dalawa ang magdesisyon para sa sarili nila? Dahil sa susunod na segment, papasukin na natin ang mas malalim, ang totoong estado ng relasyon nina Edo at Viancy,
base sa lahat ng napapansin at nararamdaman ng mga taong sumusubaybay sa kanila. Mga ka-Earths, ngayon, dumako tayo sa pinaka-sensitive na parte, ano nga ba talaga ang estado ng relasyon nina Edo at Viancy? Kasi sa dami ng intriga, minsan natatabunan na yung pinaka-importante, yung tunay na nararamdaman nila. Kung pagbabasehan natin ang mga nakaraan nilang moments, hindi may kakaila na may malalim na connection ang dalawa. Hindi lang ito basta pakitang tao, ramdam ng maraming viewers na may sincerity, may care, at may respeto sa isa't isa. Yung tipong kahit walang salita, may understanding. Pero ngayon, parang nasa crossroad sila. Hindi ibig sabihin na may problema agad, minsan, kapag ang isang relasyon ay papunta sa mas seryosong level, natural na magkaroon ng pagbabago. Nagiging mas maingat, mas tahimik, at mas iniisip ang bawat hakbang. Si Edo, posibleng nasa phase na siya ng buhay niya na gusto na niyang magsettle, yung tipong iniisip na ang future, stability, at long-term plans. At kung totoo man ito, malaking bagay yun. Kasi hindi biro ang magdesisyon ng kasal, hindi lang puso ang involved, kundi buong buhay. Samantalang si Viancy naman, base sa aura na nakikita ng marami, parang nasa stage siya ng pag-iisip at pag-e-evaluate. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil gusto niyang maging sigurado. Kasi aminin natin, mas mabuti nang magdahan-dahan kaysa pumasok sa isang bagay na hindi pa buo ang loob. At dito na pumapasok ang pinaka-real na senaryo. Posibleng mahal nila ang isa't isa. Pero hindi pa pareho ang timing nila. At mga ka-Earths, yan ang isa sa pinakamahirap na sitwasyon sa kahit anong relasyon. Hindi sapat na mahal mo lang, kailangan pareho kayong handa, pareho kayong sigurado, at pareho kayong nasa tamang panahon. Kaya kung titingnan natin ng mas malalim, ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa ikakasal ba o hindi. Ito ay tungkol sa timing, readiness, at tunay na nararamdaman sa likod ng lahat ng ingay. At habang wala pang malinaw na kumpirmasyon mula sa kanila, isang bagay lang ang sigurado, may pinagdadaanan silang dalawa na hindi natin lubos na nakikita sa camera. Sa susunod na segment, mga ka-Earths, mas lalo pa nating lalaliman, may posibilidad bang may third factor o ibang dahilan kung bakit nagkakaganito ang sitwasyon. Kasi minsan, hindi lang pala silang dalawa ang involved. Mga ka-Earths, ngayon, dumako tayo sa pinaka-sensitive na parte, ano nga ba talaga ang estado ng relasyon nina Edo at Viancy? Kasi sa dami ng intriga, minsan natatabunan na yung pinaka-importante, yung tunay na nararamdaman nila. Kung pagbabasehan natin ang mga nakaraan nilang moments, hindi may kakaila na may malalim na connection ang dalawa. Hindi lang ito basta pakitang tao, ramdam ng maraming viewers na may sincerity, may care, at may respeto sa isa't isa. Yung tipong kahit walang salita, may understanding. Pero ngayon, parang nasa crossroad sila. Hindi ibig sabihin na may problema agad, minsan, kapag ang isang relasyon ay papunta sa mas seryosong level, natural na magkaroon ng pagbabago. Nagiging mas maingat, mas tahimik, at mas iniisip ang bawat hakbang. Si Edo, posibleng nasa phase na siya ng buhay niya na gusto na niyang magsettle, yung tipong iniisip na ang future, stability, at long-term plans. At kung totoo man ito, malaking bagay yun. Kasi hindi biro ang magdesisyon ng kasal, hindi lang puso ang involved, kundi buong buhay. Samantalang si Viancy naman, base sa aura na nakikita ng marami, parang nasa stage siya ng pag-iisip at pag-e-evaluate. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil gusto niyang maging sigurado. Kasi aminin natin, mas mabuti nang magdahan-dahan kaysa pumasok sa isang bagay na hindi pa buo ang loob. At dito na pumapasok ang pinaka-real na senaryo. Posibleng mahal nila ang isa't isa. Pero hindi pa pareho ang timing nila. At mga ka-Earths, yan ang isa sa pinakamahirap na sitwasyon sa kahit anong relasyon. Hindi sapat na mahal mo lang, kailangan pareho kayong handa, pareho kayong sigurado, at pareho kayong nasa tamang panahon. Kaya kung titingnan natin ng mas malalim, ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa ikakasal ba o hindi. Ito ay tungkol sa timing, readiness, at tunay na nararamdaman sa likod ng lahat ng ingay. At habang wala pang malinaw na kumpirmasyon mula sa kanila, isang bagay lang ang sigurado, may pinagdadaanan silang dalawa na hindi natin lubos na nakikita sa camera. Sa susunod na segment, mga ka-Earths, mas lalo pa nating lalaliman, may posibilidad bang may third factor o ibang dahilan kung bakit nagkakaganito ang sitwasyon. Kasi minsan, hindi lang pala silang dalawa ang involved. Mga ka-Earths, eto na ang pinakahihintay nating tanong, may third factor nga ba?
O baka naman, hindi tao ang kalaban, kundi sitwasyon mismo. Sa dami ng kumakalat na haka-haka, hindi maiiwasan na may mga nagsasabi na baka may ibang taong involved. Pero sa totoo lang, kung pagbabasehan natin ang mga nakikita at nararamdaman, walang malinaw na ebidensya na may third party. At bilang responsable nating pag-aanalisa, hindi natin pwedeng basta-basta i-connect ang isang seryosong issue sa isang bagay na walang sapat na basehan. Mas malaki ang posibilidad, mga ka-Erts, na ang tunay na kalaban dito ay pressure, expectations, at ang bigat ng desisyon na kanilang kinakaharap. Kasi isipin nyo, mula sa simpleng samahan, napunta sa puntong pinag-uusapan na ang kasal. Hindi biro yun. At minsan, kahit gaano pa kalalim ang pagmamahalan, natatalo ito ng takot, alinlangan, at timing. Si Edo, posibleng handa na, malinaw na sa kanya ang gusto niyang mangyari. Pero si Viancy, maaaring nasa proseso pa ng pag-intindi sa sarili niya, kung ready na ba siya sa ganung level ng commitment. At walang mali doon, dahil ang tunay na desisyon, hindi minamadali, pinag-iisipan. At dito natin makikita ang pinakatotoong kwento sa likod ng intriga. Hindi ito love triangle, hindi ito simpleng chismis. Ito ay kwento ng 2 taong nagmamahalan pero hinaharap ang realidad ng buhay. Kaya mga ka-Erts, bago tayo mag-conclude, tandaan natin, hindi lahat ng nakikita sa thumbnail ay buong katotohanan. Minsan, teaser lang ito ng mas malalim na istorya. At bilang supporters, ang pinaka-importante ay hindi ang manghula, kundi ang umunawa at rumspito. Kung sila man ay mauwi sa kasal, suportahan natin. Kung kailangan pa nilang maghintay, intindihin natin. At kung ano man ang maging desisyon nila, sana manatili tayong solid at totoo bilang fans. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na sukatan ng relasyon ay hindi ang bilis ng pag-usad, kundi ang katatagan nito sa gitna ng pagsubok. Ako nga pala si ka-Erts, at ito ang ating naging malalim na reaction sa isang thumbnail na punong-puno ng kilig, intriga, at emosyon. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng analysis, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-comment kayo ng inyong opinyon. Team kasal na ba kayo? O team dahan-dahan lang muna? Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga ka-Erts. Ingat kayo palagi, at stay solid.